Isang hindi kapani-paniwalang pangyayari ang yumanig sa aming tahimik na umaga. Sa unang araw ng pagbabalik ng mga estudyante ng Fresco High School, isang prestihiyosong paaralan sa Los Angeles, mula sa kanilang biyahe sa Pilipinas, mahigit 120 na mga magulang ang sumugod sa tarangkahan ng aming paaralan. Ang buong akala namin isa itong protesta. Inasahan na namin ang mga sigaw, ang mga reklamo, ang mga banta ng demanda. Nakahanda na ang aming mga abogado. Pero laking gulat namin dahil hindi galit ang dala nila. Sa halip, isa-isa silang nakiusap, halos magmakaawa sa harap ng aming admin building. Parang awa nyo na, sabi ng isang ginang na puno ng brilyante ang mga daliri, papuntahin nyo rin ang anak ko sa Pilipinas. Bakit hindi kasama ang anak ko sa listahan? Babayaran ko kahit magkano, sigaw naman ng isang ama na kilalang si. Kaming mga guro at ang punong guro ay tuliro. Hindi namin maunawaan. Bago umalis ang grupo, halos lahat ay tutol. Bakit sa Pilipinas? Tanong nila noon nang may pandidiri. Hindi ba delikado doon? Ma-traffic? Mainit? Third world country yan, hindi ba? Baka makidnap ang mga anak namin. Ngunit sa loob lamang ng isang linggo, nagbago ang lahat. Ang mga mukha ng mga estudyanteng bumaba sa bus mula sa airport ay tila nagniningning sa ibang klaseng sigla, isang liwanag na hindi namin nakita noong galing sila sa Paris o London. At ako mismo, na 20 taon nang nasa mundo ng edukasyon, ay napaluhod sa aking naranasan. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganitong klaseng pagkabigla. Ano nga ba ang nangyari sa Maynila? Anong meron sa bansang iyon na yumanig sa puso ng mga kabataan, gumulat sa mga mayayamang magulang, at nagpatikom sa bibig ng isang mapanghusgang guro na tulad ko? Ako si Sarah Mitchell. 17 taon na akong nagtuturo ng matematika sa Fresco High School. Ang aming paaralan ay kuta ng mga elitista sa West Coast. Ang mga estudyante namin ay anak ng mga tech moguls, senador, at mga sikat na personalidad. 85% sa kanila ay diretsyo sa Ivy League, Stanford, o LSE. Ang taunang international field trip para sa grade 11 ay isang sagradong tradisyon. Hindi ito bakasyon lang. Ito ay nasa kanilang transcript. Simbolo ito ng pagiging global leader. Kaya naman, ang pagpili ng destinasyon ay laging maingat. Paris, Barcelona, Florence, London. Puro kanluranin. Puro ligtas. Puro pamilyar. Litrato sa harap ng Eiffel Tower, gelato sa Italy, iyan ang gusto ng mga magulang. Pero mayong taon, nagbago ang ihip ng hangin. At ang hangin na yon ay nagdala sa amin sa Pasipiko. Noong unang bahagi ng Marso, sa isang mainit na debate sa conference room, ipinakita ng bisedirektor ang isang slide. Isang salita ang nakasulat sa malaking bold letters, Manila, Philippines. Tumahimik ang buong kwarto. Parang may dumaang anghel, pero anghel ng kamatayan ang tingin ng iba. Ang ilang guro ay napangiwi. Si Jennifer, ang pinakamaimpluwensyang kinatawan ng mga magulang at kilalang perfectionist, ay hindi nakapagpigil. Ang kanyang kilay ay halos umabot sa hairline. Pilipinas, tanong niya na may halong pandidiri at takot. Seryoso ba kayo? Are we sending them to a war zone? Tumango ang bisedirektor ng mahinahon. Nagsimula siyang maglatag ng datos, ang Pilipinas bilang isa sa pinakamabilis lumagong ekonomiya sa Asya, ang husay nila sa Ingles, na pangatlo sa pinakamalaki sa mundo, ang lumalawak na business process outsourcing, at ang mainit na kultura ng hospitality na walang katulad. Pero hindi natinag ang pagdududa. Si David, ang guro sa history na laging pabor sa Europe, ay nagtaas ng kamay habang inaayos ang kanyang salamin. Umuunlad sila. Pero maibibigay ba ng Maynila ang cultural depth na kaya ng London o Paris? At paano ang safety? Ang traffic? Balita ko'y magulo ang politika doon. At ang dumi raw ng hangin. Aaminin ko, ganoon din ang nasa isip ko. Ang alam ko lang sa Pilipinas ay ang mga balita sa CNN tungkol sa bagyo, ang sikat na boksinggerong si Manny Pacquiao, at ang mga masisipag na nurse na nag-aalaga sa mga ospital dito sa Amerika. Wala akong ideya sa kanilang educational value. Para sa akin, ang Pilipinas ay lugar ng bakasyon para sa mga backpackers, hindi para sa mga future CEOs. Isang oras ang lumipas at puro pagtutol ang narinig. Baka magkasakit ang mga bata sa pagkain, pagpag. May kidnapping ba doon? Masyadong mainit, hindi sanay ang mga bata sa humidity.
Sa huli, idinaan sa botohan. 12 guro at 5 magulang. Ang resulta, 9 tandang bawas 8. Sa dikit na laban, nanalo ang Manila. Itinaas ko ang kamay ko pabor dito, hindi dahil bilib ako, kundi dahil gusto ko lang ng maiba. Not, naisip ko. 1 linggo lang naman. Paglabas ng kwarto, nilapitan ako ni Jennifer. Hinawakan niya ang braso ko ng mahigpit. Mitchell, pumayag ka. Sigurado ka ba? Baka magsisi tayo. Sana nag-roam na lang tayo. Kung may mangyaring masama sa anak ko, sa'yo ko isisisi. Umiti ako ng pilit. Huwag kang mag-alala, Jennifer. Ako ang bahala. Pero sa totoo lang, kabadong-kabado ako. Nang gabing yon, nag-research ako. Nakita ko sa internet ang mga larawan ng Makati Skyline at Bonifacio Global City, Yisi. Mukhang moderno. Pero sapat ba ito para sa mga batang sanay sa luxury ng Beverly Hills? Hindi ko alam na ang biyaheng ito ang wawasak sa lahat ng aking inaakala at magbabago ng buhay namin magpakailanman. Nobyember. Umalis kami sa Gaga, bitbit ang 32 estudyante at 4 na guro. Ang flight ay mahaba, halos 14 na oras. Ang mga estudyante, gaya ni na Jaden at Claire, ay walang masyadong interes. Para sa kanila, isa lang itong requirement. Si Jaden ay abala sa kanyang Switch, at si Claire ay nagrereklamo na agad sa kanyang Instagram stories tungkol sa flight time. Lumapag kami sa Gde Terminal 3 ng hapon. Pagkabukas ng pinto ng eroplano, sinalubong kami ng mainit at maalinsangang hangin ng tropiko. Ang init reklamo agad ng isa. Pero higit sa init, may ibang sumalubong sa amin. Sa ibang bansa, ang airport ay tahimik, malamig, at tila mga robot ang mga tao. Dito, paglabas pa lang namin ng tube, may mga staff na nakangiti ng pagkatamis-tamis. Mabuhay! Welcome to the Philippines, bati nila, hindi dahil trabaho lang, kundi dahil parang tuwang-tuwa silang makita kami. Ang mga mata nila ay nakangiti rin. Ang unang ikinagulat ng mga estudyante ay ang energy. Paglabas namin ng immigration, hindi katahimikan kundi musika ang narinig namin. May isang banda na tumutugtog ng masayang kanta sa arrival area. Si Jaden, na laging nakadikit sa kanyang phone, ay biglang napatingin. Wait, may live band sa airport. At bakit ang saya nila? Agad niyang sinubukan ang mobile data na binigay ng aming partner school. Inaasahan niyang mabagal ito base sa mga nabasa niya online. Nanlaki ang mata niya. 5 ye. At mabilis ha. Pero ang tunay na shock ay nang makalabas kami. Akala ng mga bata ay sasakay kami sa lumang jeepney o kakarag-karag na bus na walang aircon. Pero isang napakagandang luxury tourist bus ang naghihintay, sobrang lamig ng aircon at may wifi. Ang aming guide ay si Maria, isang Filipina na may napakagandang accent sa English, mas malinaw pa magsalita kaysa sa ilang Amerikano. Nakabarot saya siya na modern style. Welcome, Fresco High School! Handa na ba kayong makilala ang puso ng Asya? Bati niya nang may sinseridad na tumatagos sa buto. Habang binabagtas namin ang skyway patungong Makati, tumahimik ang bus. Nakadikit ang mga mukha ng mga estudyante sa bintana. Inaasahan nila ang mga barong-barong, basura, at gulo. Nakita namin ang realidad ng Maynila sa gilid, pero nakita rin namin ang nagtataasang skyscrapers ng Metro Manila na kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Ang gold at orange na langit ay bumabalot sa mga gusali ng Rockwell at Ayala. Wait, bulong ni Claire habang binivideo ang view. Akala ko ba mahirap na bansa ito? Bakit parang mas moderno pa ang skyline nila kaysa sa downtown Ley? At bakit walang graffiti? Ang pinaghalong luma at bago, ang dami ng mga bagong itinatayong gusali, at ang liwanag ng lungsod ay bumuo ng isang vibrant chaos na kakaiba sa inaasahan nila. Dumating kami sa hotel namin sa Bonifacio Global City, Yiri. Pagpasok namin sa lobby ng Shangri-La, napanganga ang mga estudyante. Ang karangyaan, ang amoy ng sampagita at kawayan, ang mga chandeliers na gawa sa Capiz shells, at higit sa lahat, ang serbisyo. Agad na may lumapit para kunin ang mga bagahe, hindi lang basta kinuha, kundi tila inalagaan na parang sarili nilang gamit. Good evening, ma'am. How was your flight? Pagod po ba kayo? Tanong ng staff na parang kaibigan ang kausap. Hindi robotic. Personal. Matapos mag-check-in, nagtipon kami. Iba na ang aura ng mga bata. Ang pagod ay napalitan ng kuryosidad.
Emma Mitchell, sabi ni Emma, na mahilig sa robotics at engineering, ang linis ng lugar na ito. Ang mga kalsada. Nasa ilalim ba ang mga kable ng kuryente? Sigurado ba tayong nasa Manila tayo? Nagpasya kaming maglakad sa High Street para maghapunan. Ito ang sandaling kinakatakutan ko. Gabi na, halos alas 9. Hindi ka basta-basta maglalakad sa gabi kasama ang mga estudyante dahil sa safety concerns. Pero si Maria, ang guide namin, ay tumawa lang nang makita ang pag-aalala ko. Don't worry, ma'am. US is very safe. Walking city ito. Kahit maglakad kayo ng hating gabi, ligtas kayo. At totoo nga. Paglabas namin, nakita namin ang malalawak na sidewalks, ang mga ilaw na nakasabit sa mga puno, at ang mga tao, maraming tao. Mga pamilyang naglalakad, mga magkakaibigan na tumatawa, mga taong nagjo-jogging, at mga naglalakad ng aso. Walang takot sa kanilang mga mata. Namangha si Sofia at Olivia. Ewas Mitchell, tignan mo. May mga babaeng naglalakad mag-isa, naka-headphone pa habang nagte-text. Sa atin, hindi mo gagawin yan ng gabi sa downtown. Ang pakiramdam ng safety sa loob ng distritong iyon ay hindi dahil sa mga pulis, bagamat may nakita kaming mga security guard na sobrang seryoso pero bumabati ng good evening, kundi dahil sa buhay ng paligid. Huminto kami sa isang open-air restaurant na naghahain ng modern Filipino food. Inakala ng mga bata na hindi nila magugustuhan ang pagkain. Pero nang dumating ang sisig, na umuusok pa sa sizzling plate, sinigang na hipon, kare-kare, at crispy pata, nagbago ang lahat. Si Jayden, na maarte sa pagkain, ay kumuha ng sisig. Ano to? Pork, nag-aalangan niyang tanong. Pero pagkasubo niya, nanlaki ang mata niya. Oh and my God! This is flavor heaven. The texture. Ang sarap. Ang pinakatumatak sa kanila ay ang konsepto ng isalo-salo. Hindi kanya-kanya ng plato. Lahat ay nasa gitna, nagsusubuan, nagpapasapasahan. Habang kumakain, may lumapit na street musician sa di kalayuan, hindi na mamalimos, kundi tumutugtog ng acoustic version ng mga sikat na kanta ni Bruno Mars na nalaman nilang may dugong Pinoy. Ang saya dito, bulong ni Claire. Hindi siya stiff gaya sa Europe. Parang niyayakap ka ng paligid. The vibe is so chill. Bago kami bumalik sa hotel, dumaan kami sa isang 24-hour convenience store, parang 7-11 pero puno ng tao. Bumili ang mga bata ng mga chichirya. Isang estudyante ang naghulog ng barya habang nagbabayad. Agad itong pinulot ng isang estranghero at inabot sa kanya ng nakangiti. Sir, nahulog niyo po. Simpleng bagay, pero sa mga batang sanay sa mind your own business, culture ng Amerika, ang malasakit ng estranghero ay nakakagulat. Bumalik kami sa hotel na pagod pero gising na gising ang diwa. Sa loob lamang ng ilang oras, ang imahe ng Pilipinas bilang magulo at delikado ay nabasag ng realidad ng IS, isang lugar na moderno, ligtas, at punong-puno ng puso. Ikatlong araw. Ito ang araw ng school visit. Pupunta kami sa isang top-tier science high school sa Pilipinas, isang pampublikong paaralan na pangmatalino, gaya ng Philippine Science High School. Inaasahan ko na ang pasilidad ay medyo luma kumpara sa amin. Inisip ko ang mga siksikang classroom at mainit na bentilador. Pero pagpasok namin sa campus, bumungad sa amin ang isang maaliwalas na kapaligiran. May mga puno, may modernong laboratorio, at higit sa lahat, ang mga estudyanteng nakauniporme ng maayos. Sinalubong kami ng student council. Good morning, Fresco High. Welcome to our home, bati nila sa perpektong English. Pumasok kami sa isang klase ng mathematics at physics. Ang inaasahan kong rote learning kabisot ay mali. Nakita ko ang mga estudyante na nagdidiskusyon gamit ang tablets at smartboards. Pero hindi ang gadgets ang gumulat sa akin, kundi ang kultura ng mga estudyante. Sa math class, ang forte ko, nakita ko ang bayanihan sa loob ng klase. Sa halip na magkompetensya kung sino ang pinakamagaling, nakaraniwan sa Fresco, nakita ko ang mga magagaling na estudyante na tinuturuan ang mga nahihirapan. Hindi sila kanya-kanya. Kapag may nakasagot ng tama, buong klase ay pumapalakpak. Ma'am, tanong sa akin ni Liam, ang top student namin na naghahangad mag-Harvard. Bakit ganun? Ang tatalino nila pero ang babait. Sa atin, kung matalino ka, medyo mayabang ka na at ayaw mong magpakopya ng notes.
Pagdating ng tanghalian, dinala kami sa kantin. Inaasahan namin ang typical na cafeteria slop, pizza, burger, matabang salad. Pero ang school lunch sa Pilipinas, sa paaralang ito, ay ibang level. Hindi ito bento box na sobrang ayos tignan gaya sa Japan, kundi isang piyesta ng lasa. Mahabang mesa ang nakahanda. May kanin, syempre, ang puso ng bawat kainan, may adobong manok na nagmamantika sa sarap at amoy bawang, may ginisang monggo, na puno ng tinapa at chicharon, at sariwang mangga at pinya na sobrang tamis. Tinabihan kami ng mga Pilipinong estudyante. Irusa de bagoong with the mango, yaya ng isang estudyanteng nagdangalang Miguel kay Sofia. Is it safe? It smells funny, tanong ni Sofia, medyo nandidiri sa amoy ng bagoong. Trust me. It's life-changing, sagot ni Miguel habang tumatawa. It represents life, sweet and salty. Tinikman ni Sofia. Ang reaksyon niya ay viral-worthy. Ang asim, tamis at alat ay sumabog sa bibig niya. Oh wow! Okay, I get it now. Napagtanto ko habang kumakain kami, ang pagkain dito ay hindi lang pampalaman sa tiyan. Ito ay lengguwahe ng pagmamahal. Ang mga ale sa kantin na naghain sa amin ay tinatawag na tita o nanay ng mga estudyante. Kain pa, anak, sabi ng isang tinderang ale kay Jayden habang dinadagdagan ang sabaw ng sinigang nito. Pampalakas yan. Naintindihan ni Jayden ang tono kahit hindi niya alam ang salita. She reminds me of Envy Grandma, bulong niya, at nakita ko ang pamamasa ng kanyang mata. Sa Amerika, transactional ang lahat. Magbabayad ka, kakain ka, aalis ka. Dito, relasyonal ang lahat. Pagbalik sa bus, tahimik ang lahat. Mabigat ang mga tiyan at mabigat din ang mga isip. And Mitchell, sabi ni Emma habang nakatingin sa labas. Bakit ganun? Sabi nila developing country ang Pilipinas. Pero bakit parang mas masaya sila? Bakit parang mas mayaman sila sa pakiramdam? Yung library nila, puno ng students na nagtutulungan. Yung canteen, parang pamilya. Iyon ang tanong na bumagabag sa akin buong gabi. Ang yaman ba ay nasa yilang? O nasa uri ng koneksyon mo sa kapwa-tao? 5 araw. Paggising ko, sasabog na ang phone ko. 200 notifications sa Instagram at Twitter. Nagpost lang ako ng litrato ng aming tanghalian kahapon, ang makulay na mangga, ang adobo, at ang mga nakangiting mukha ng mga tita sa kantin. Ang caption ko, School lunch in the Philippines, not just food but a warm hug. Why can't we have this in Nay? Ang mga komento mula sa Amerika ay halo-halo, seryoso ba yan? School lunch yan? Bakit mukhang gourmet? Akala ko ba mahirap dyan? Totoo ba yan o propaganda? Pero mas malala ang nangyari sa mga estudyante. Si Jayden ay nag-upload ng vlog sa YouTube, Manila Shop, Better Than They. 500 New Internet & kindness everywhere. Ipinakita niya ang bilis ng serbisyo, ang mga mall na mas malaki pa sa mga bayan sa VS, gaya ng Nayu Mall of Asia na nilakad nila, at ang galing ng mga Pinoy mag-Ingles. 80,000 views agad sa isang gabi. Si Sofia naman ay nag-TikTok sa Giyaw High Street. Sumasayaw siya kasama ang mga random na Pilipino na game sumali. Caption, Filipinos have the best energy. No judgment, just vibes. 1,000,000 views. Ang pinaka-viral ay ang video ni Liam. In-interview niya ang isang taxi driver habang traffic, na-experience namin ang traffic, pero iba ang take ni Liam. Tinanong niya ito tungkol sa buhay. Ang driver, kahit hirap sa buhay at pagod sa biyahe, ay nakangiti pa rin at nagkwento tungkol sa pagsisikap para mapagtapos ang anak sa kolehiyo. Life is hard, sir, but God is good. As long as we are together, we are okay, sabi ng driver sa video. Ang caption ni Liam, this is resilience. This is faith. This is diskarte. Something we forgot in America because we are too busy complaining. Nagsimulang tumawag ang mga magulang mula sa day. Si Jennifer, ang skeptical na nanay, ay tumawag. Ang boses niya ay may halong gulat. Sarah! Nakita ko ang post ni Claire. Nasa beach ba kayo? Bakit ang ganda ng dagat? Nag-day trip kami sa Batangas noong weekend. Jennifer, totoo ito. Hindi ito filter, sagot ko. At yung mga tao? Ligtas ba talaga? Nakita ko naglalakad sila sa palengke. Jennifer, sabi ko ng seryoso.
Mas ligtas ang pakiramdam ko dito kaysa sa downtown lagi. Kasi dito, tinitignan ka ng tao sa mata at minisyan. Hindi ka nila iiwasan. May malasakit sila. Doon ko napagtanto na ang misyon namin ay hindi lang mag-aral, kundi baguhin ang maling akala ng mundo sa bansang ito. Ang Pilipinas ay hindi lang basta mahirap na bansa. Ito ay bansang mayaman sa kultura, sa puso, at sa potensyal na hindi nakikita ng Western media na puro negatibo ang binabalita. Bumalik kami sa Gay noong linggo. Pagpasok ko ng Lunes, iba na ang ihip ng hangin sa Fresco High. Ang lobby ay puno ng mga magulang. Pero hindi na sila nagreklamo. Nandoon sila para magtanong kung paano makakapag-exchange student ang mga anak nila sa Pilipinas, o kung may summer program ba kami doon. Ang pinakamalaking gulat ay nang lapitan ako ni Liam at Claire sa faculty room. Sila ang mga top students na nakatakdang mag-EV League. Hawak nila ang mga application forms. Emma Mitchell, sabi ni Liam, seryoso ang mukha. Gusto ko pong mag-gap year. Saan? Tanong ko kahit may kutob na ako. Sa Pilipinas po. Gusto kong mag-volunteer at mag-aral sa VO Ateneo. Gusto kong matutunan yung diskarte nila. Yung malasakit. Hindi ko po yun matututunan sa Harvard. Nanigas ako. Ang Harvard, ang pangarap ng lahat, ipagpapalit sa Pilipinas. Sigurado ka ba, Liam? Iba ang buhay doon kapag tumagal ka. Opo. Sa Amerika, tinuturuan kaming maging matagumpay mag-isa. It's a rat race. Sa Pilipinas, natutunan kong ang tagumpay ay walang saysay kung hindi mo kasama ang iba. I want to learn how to be happy like them. I want to learn Tagalog. Sa sumunod na mga buwan, nagbago ang Fresco High. Ang likod ng classroom ko, na dati ay puno ng Harvard at Yale pennants, ay may nakasabit na ngayong parol na gawa sa kapis. May kalendaryo na nakasulat sa Tagalog, Enero, Pebrero. At may mga quotes ni Jose Rizal at mga salawikain, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan. Tuwing tanghalian, may Filipino club na sa cafeteria. Nagdadala sila ng mga ulam na niluto nila, adobo, pansit canton. Nag-aaral silang magtagalog gamit ang apps at tutorials. Kamusta ka? Mabuti naman. Salamat po, maririnig mo sa hallway. Ang paggalang, paggamit ng po at opo ay nagsimulang gayahin ng mga estudyante sa kanilang mga guro. Si Jaden, ang tech guy, ay hindi na robots ang focus. Gumagawa siya ng API para tulungan ang mga magsasakang Pilipino na direktang makabenta sa palengke, inspirasyon mula sa nakita niyang dedikasyon ng mga tao doon. Ang kanyang YouTube channel ay puno na ng analisis tungkol sa Philippine economy at emerging tech hubs sa Manila. Ang dating pagtingin namin na America is number 1 ay nawala. Napalitan ito ng respeto at pagpapakumbaba. Na-realize namin na marami kaming pwedeng matutunan sa Pilipinas, hindi lang sa teknolohiya, bagamat humahabol na sila, kundi sa pagpapakatao. Natutunan namin na ang edukasyon ay hindi lang utak. Puso din. At sa larangan ng puso, world-class ang Pilipinas. Isang hapon, habang nakadungaw ako sa bintana at tinitignan ang smog ng Los Angeles, naisip ko ang sunset sa Manila Bay. Naisip ko ang ngiti ng guard sa Liese. Naisip ko ang lasa ng mangga. Nagbago ako. Nagbago kaming lahat. At ang lahat ng iyon dahil sa isang imapanganib na desisyon na pumunta sa perlas ng silangan. Ang Pilipinas ay hindi na lamang isang tuldok sa mapa para sa amin. Ito na ang aming bagong pamantayan ng tunay na yaman.